Noong November 2011, yung mga pulis sa isang bayan sa Russia na tinatawag na Nizhny Novgorod ay pumunta sa bahay ni Anatoly Moshbin para tignan dito kung may alam ba siya o kung may kinalaman ba siya sa nakakakilabot at nakakadiring problema dun sa lugar na yung ilan sa mga nakalibing sa mga sementeryo sa kanila ay nawawala. Partikular na dito yung ilang mga batang babaeng kakalibing lang. Nung nakausap ng mga pulis si Anatoly, sabi niya ay wala siyang alam tungkol dito. Pero nakagawa ng paraan yung mga pulis para makapasok sa apartment niya at makita dito kung meron ba sila makukuha mga ebidensya. At dito, kinilabutan yung mga pulis sa mga nakita nila. Nakakita sila ng napakaraming gamit ng babae dun sa kwarto ni Anatoly. Karamihan dito ay mga laruan ng mga batang babae, mga damit, sapatos, at ang nakakakilabot sa lahat ay nakakita sila dito ng napakaraming manikang napakalalaki na kasinlaki ng mga tao. Nung una inisip nila baka koleksyon lang to ni Anatoly. 29 na malalaking manika ang natagpuan nila dito. Yung iba dito ay nakaupo sa sopa, nakatago sa cabinet, nakahiga sa kama, at yung iba pa dito ay nakaupo na sasalubong sa'yo pag pumasok ka sa kwarto ni Anatoly. Nakakita rin sila ng notebook dito na naging matibay na ebidensya laban kay Anatoly. Sa notebook na yun ay nakakita sila ng napakaraming pangalan. May petsa kung kailan pinanganak yung mga to at may petsa rin kung kailan yung mga to namatay. At nakakita rin sila ng camera sa kwarto nito at dito ay nakakita sila ng napakaraming litrato at ng napakaraming video na siya nagpakilabot sa mga pulis na nakapanood nito. Sa sobrang nakakadiri yung kaso na to, yung ilan sa mga babaeng investigador ay pinalitan nila ng mga lalaki. Isang araw pa lang ang nakakalipas matapos mapanood ng mga pulis yung mga video sa camera nito ay kumalat kaagad yung kwento nito sa buong mundo. Dahil sa 29 na manikang natagpuan sa kwarto ni Anatoly Moshbin, 3 lang dito ang tunay na manika. Ang kwento na to ni Anatoly ay ang isa sa tinuturing na pinaka nakakakilabot na crime story sa kasaysayan ng Russia. At kung kagaya kitang mahilig manood ng mga ganitong uri ng content, mga horror, mystery, mga solve at unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Да. Вон, видишь? Ты мне что-то сверху показывал. Ну сейчас соберем. Да, из трупов кукол. То есть длинный там, да? Да. Там все девочки, да? Ну, как правило. Как тут квартира? Вечерние съемки. Ноги. Да. То есть в Крымском районе я лично умерла в 2008 году. Эксгумированная девушка, которая... Si Anatoly ay pinanganak noong September 1, 1966 sa Nizhny Novgorod sa Russia. Ang mga magulang niya ay si Yuri at si Elvira Moshbin na parehong may pinag-aralan. Si Yuri na tatay niya ay nakatapos ng Science Technology at yung mama niya naman na si Elvira ay isang engineer. Si Anatoly ay tumanda na kasama pa rin ang mga magulang niya sa isang apartment. Lumaki rin si Anatoly tahimik at mahiyain, kaya naman hindi maiiwasan nung nag-aaral siya ay naging biktima siya ng mga pangbubuli. Hindi na rin ito nakapag-asawa dahil binuhos niya yung mga oras niya at mga taon sa pag-aaral at paggawa ng mga bagay na gusto niyang gawin. Ang naging kapalit naman nito ay naging kilala si Anatoly sa malaking bahagi ng Russia bilang isang expert historian, journalist, teacher, at nagtrabaho din siya sa Soviet Union Army bilang isang translator. Dahil sa pagtanda ni Anatoly ay natuto siya ng 13 iba't ibang lingwahe sa makalipas na mga taon. Ilan sa mga kilalang matatandang libro sa kanila na parte ng kasaysayan ng lugar ay tinranslate niya sa iba't ibang lingwahe para mas maintindihan ito na nakararami, lalo na ng mga taga-ibang bansa na turista. Ginagawa niya to lahat ng hindi man lang nakatatanggap ng tulong pinansyal or pera sa kahit kanino. Bagaman expert siya at matalino sa mata ng nakararami, hindi naman maitatanggi na may nakakatakot at may kakaiba itong hilig. Yun ay ang pagpunta
sa iba't ibang sementeryo. Si Anatoly ay mahilig pumunta sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang sementeryo mula nung high school pa lamang siya. Ilan sa mga librong naisulat niya ay tungkol din sa sementeryo. Sa apartment nila ay meron siyang sariling library kung saan meron siyang mahigit sa 50,000 mga libro. Karamihan dito ay tungkol sa mga patay, mga ritual, mga kulto at yung iba pa ay tungkol sa mga black magic. Dahil si Anatoly ay obsessed siyang malaman kung ano ba talaga nangyayari sa tao matapos nitong mamatay. Iba't ibang kultura ng mga naunang tao ang pinag-aaralan niya. Mga tao man to sa Egypt, mga unang tao sa Europe, at mga kultura at paniniwala ng mga unang tao sa Asia. Sa sobrang obsessed niya sa mga bagay na to ay naglalakad siya ng mahigit 30 kilometro araw-araw papunta sa iba't ibang sementeryo sa Russia. Umabot sa mahigit 750 sementeryo ang napuntahan niya na. Napunta na rin siya sa capital ng Russia, sa Moscow, na halos 500 kilometro ang layo mula sa kanila. Ayon sa isang libro niyang nilabas ay mahigit 10,000 libingan na ang nabisita niya. Sa mga ginagawa niya na to, marami din siyang pamilyang natulungan sa paghahanap ng mga libingan ng mga nauna nilang kamag-anak. Marami nagtataka sa ugali na to ni Anatoly na kung ano bang pakay niya, bakit niya to ginagawa, bakit gustong gusto niyang pumupunta sa mga sementeryo. Umabot pa sa punto na dito na siya natutulog, doon na kumakain, tubig ulan pa minsan ang iniinom niya dahil ayaw niyang umalis sa tabi ng mga puntod. Dahil wala naman siyang nalalabag na batas sa ginagawa niya na to. Sa katunayan niya ay may iba pa siyang taong natutulungan na hinayaan lang siya ng mga pulis. Hati ang opinyon ng mga tao kay Anatoly. Yung iba ay natutuwa dahil sa mga librong binabasa nila ay marami silang natututunan. Yung ibang mga estudyante pa nga ay lumalapit kay Anatoly at nagpapaturo ng iba't ibang lengguwahe. Maraming beses na rin na-interview si Anatoly ng ilan sa mga local TV network sa kanila dahil sa laki ng naitutulong nito sa ilang mga paaralan sa Russia. Kagaya ng sinabi ko kanina ay hati ang opinyon ng mga tao kay Anatoly dahil yung iba ay natatakot at nawiwirduhan sa kanya. Yung mga tao na to ay yung mga taong nakakasaksi kay Anatoly na kinakausap yung ilang mga puntod sa sementeryo, dinadasalan, tinatabihan sa pagtulog at kung minsan nga ay hindi pa to lumalabas ng sementeryo sa loob ng ilang araw. Kaya naman hindi may iwasang may mga taong ilang sa kanya. Hanggang noong 2009 ay maraming mga report na natanggap yung mga pulis sa lugar nila Anatoly. Ito ay patungkol sa ilang mga libingan na ginulo, yung iba pa nga dito ay hinukay. At hanggang sa dumating na sa puntong nakatanggap na sila ng report na yung ilan nga sa mga taong nakalibing dito ay nawawala. Maging yung ilan sa ilang mga kalapit na lugar ay nakatanggap na rin ng mga ganitong uri ng reklamo. Sa sumunod na 2 taon mula noong 2009 ay halos 200 report ang natanggap sa Russia tungkol sa ilang bangkay na nawawala sa mga sementeryo dito. Ang nakakalungkot dito, karamihan sa mga bangkay na nawala ay mga bangkay ng mga batang babaeng kakalibing lang. At hanggang dumating na nga yung November 2011 nung hinarang ng 2 pulis si Anatoly sa isang sementeryo at tinanong siya kung may alam ba siya, kung may kinalaman ba siya o kung may maitutulong ba siya tungkol sa mga bangkay na nawawala sa mga sementeryo sa kanila. Ang sabi ni Anatoly, wala daw siyang alam dito pero susubukan niyang tumulong. Hanggang sa napansin na ng mga pulis na may dala palang malaking bag itong si Anatoly. Nung una ay ayaw pang buksan ito ni Anatoly pero naagaw ito ng mga pulis, sabay nila tong binuksan. Nung nakita nila yung laman nito, agad nilang dinala si Anatoly sa presinto at nung parehong araw ay pumunta sila sa apartment nito kung saan nakatira yung mga magulang niya. At dito na nga nila nalaman kung saan ba talaga napupunta yung mga nawawalang bangkay ng mga batang babae sa mga sementeryo sa Russia. Pero alamin muna natin kung saan at paano ba talaga ito nagsimula. Noong 1979, 13 years old nun si Anatoly. Naglalakad na siya pauwi nun galing eskwelahan kung saan nadaan siya sa isang maliit na bahay sa tabi ng sementeryo. At dito ay nakakita siya ng 8 lalaking nakaitim na kung saan may mga hawak itong kandila at nakapalibot sa isang maliit na kabaong. Nung nakita siya ng mga lalaki na to ay dali-dali yung mga itong tumakbo papunta sa kanya at pinilit siya nitong hatakin papunta dun sa kabaong. At dito ay nakita niya yung nakahimlay na bangkay ng isang babae at sinusubsob ng mga lalaki na to yung mukha niya dun sa mukha ng bangkay. Iyak lang siya ng iyak at nagpupumiglas siya at nakikiusap sa mga lalaki na to na pakawalan na siya. Hanggang sa lumipas yung ilang minuto niyang pagmamakaawa at pagpupumiglas, na-realize din ni Anatoly na hindi siya pinapakinggan ng mga lalaki na to. Kaya naman hindi na siya nagpumiglas at hinayaan niya nalang mahalikan niya
yung bangkay ng bata. Hinalikan niya to ng isang beses pa, at isa pang beses. At may isang babaeng lumapit sa kanya na nagpakilala na anak niya daw yung babaeng patay na yon na ang pangalan ay Natasha Petrova. Binigyan siya nito ng 2 singsing. Sinabi sa kanya nito na isuot niya daw yung isa at yung isa naman kay Natasha. Nagtataka siya at natatakot siya tong gawin dahil ayaw niyang andikitan yung bangkay. Inoperan siya ng babae na to ng pagkain at pera, pero ayaw niya talaga tong gawin. At na-realize niya ulit na may 8 lalaki nakatingin sa kanya sa likod niya. Kaya naman naisip niyang gawin na lang to para makauwi na siya. Isinuot niya sa sarili niya yung isang singsing at isinuot niya naman yung isa sa daliri ni Natasha Petrova na dito ay parang ikinasal siya sa isang bangkay. Pagkatapos nito ay pinabayaan na siyang umalis nung mga to. Mula noon ay palagi napapaisip si Anatoly kung anong uring ritual kaya yung ginagawa ng mga lalaki na yan. At hindi na to naalis sa isipan ni Anatoly. Nakapagtapos siya ng pag-aaral sa degreeng Philology sa Moscow State University. Wala sa isip ni Anatoly ang mag-asawa pero gustong gusto niya magkaanak ng babae. Naging teacher na rin siya at nagsasalita nga siya ng 13 lingwahe. At hanggang nung early 1990 ay nagsimula ng pag-aralan ni Anatoly yung mga bagay patungkol sa kung ano ba talagang nangyayari sa tao matapos itong mamatay. Umabot sa mahigit 1 dekada nag-aral si Anatoly sa mga bagay patungkol sa mga ritual, mga kulto, kultura at paniniwala ng iba't ibang lahi sa iba't ibang lugar. Hanggang sa may nalaman si Anatoly na maaari ka makikonekta sa mga taong pumanaw na, pero kakailanganin mong matulog sa tabi ng puntod ng mga to. Kaya naman, ito yung palagi ang ginagawa ni Anatoly. Pumupunta siya sa iba't ibang sementeryo sa iba't ibang lugar para subukang kumonekta sa mga taong pumanaw dito. Hanggang sa isang beses ay nakakonekta siya sa isang babaeng kakalibing lang sa sementeryo malapit sa lugar nila. Ito yung unang beses nangyari ito sa kanya, kaya naman palagi siya nandun sa puntod nito. Palagi niya tong kinakausap at dito na rin siya natutulog. Hanggang sa dumating yung panahon ng taglamig sa Russia noong 2003, ay naaawa siya dito sa batang babaeng nakakausap niya sa sementeryo na pumanaw na matulog ito dun sa sementeryo na malungkot at malamig pa. At nung taon na din na to ay nagsimulang hukayin ni Anatoly yung bangkay nito. Inuwi niya to sa kanila, nilinis, binihisan, minake-upan niya pa to gamit ang cutics. Nilagyan niya ng butones yung mga mata para makakita to. Nilagyan niya ng laruan yung tiyan nito na kapag pinindot mo ay gagawa ng mga tunog. At dito na nga nagsimulang gawin ito ni Anatoly ng tuloy-tuloy sa mga sumunod na taon. Mula 2005 hanggang 2008, ay araw-araw siya naglalakad sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang sementeryo para subukang kumonekta sa ilan sa mga bangkay dito na kapag nagkaroon daw siya ng pahintulot sa mga bangkay na yon ay iuwi niya sa kanila. Araw-araw niya to ginagawa ng walang tigil na isasama pa siya sa ilang mga dyaryo tungkol sa mga bagay na natuklasan niya sa mga pagpunta niya sa mga sementeryo na to. Hanggang sa dumami na ng dumami yung mga bangkay na naiuwi ni Anatoly sa kanila. Lahat ng mga to ay nililinis niya araw-araw. Kasama niya pa yung mga to manood ng TV, ng mga cartoons. Kinakausap niya rin yung mga to. Kinakantahan ng happy birthday pag birthday nila na kung minsan ay nagsasagawa pa siya ng birthday party kasama yung mga bangkay sa apartment nila. Para hindi mabulok yung mga to ay binabalutan niya ng tela yung buong katawan. Minimake-upan niya araw-araw yung mga muka. Tinatapalan niya ng mga wax para hindi rin mamaho yung mga katawan nito. Nung mga panahon na to ay napansin ng mga kapitbahay nila yung masangsang na amoy na nanggagaling sa bahay nila Anatoly. Pero ang inisip nila ay baka isa lang itong baradong kanal. Kaya naman pinagwalang bahala na lang nila. Yung mga magulang naman ni Anatoly, ang pagkakaalam naman nila dun sa mga bangkay na nasa kwarto ni Anatoly ay mga manika yung mga to. Mga bagay na ang sabi nila ay wala naman sila nakikitang mali. Ang naisip lang nila ay hilig nung anak nila magkolekta ng mga malalaking manika at kung dito siya masaya ay hahayaan lang nila. Hanggang sa naisip ni Anatoly pag-aralan na buhayin yung mga bangkay na to gamit ang science o kaya naman ng black magic na parehas niyang sinubukan. Yung ilan sa mga manikang bangkay na nasa bahay nila, kapag nasisira yung mga katawan nito at hindi maayos ni Anatoly, ay tinatabi niya to sa bodega ng bahay nila. Ginagawa niya lang tong mga to kasabay ng pagpunta sa iba't ibang sementeryo na umabot pa nga siya sa capital ng Russia, na yung ilan sa mga bangkay dito ay inuwi niya gamit lamang ang isang malaking bag na daladala niya. Bumabiyahe siya pa uwi, sumasakay ng tren habang may bit-bit siyang bangkay sa bag na dala niya. Buong buo ang paniniwala ni Anatoly na tinutulungan niya lang yung mga bangkay na to para hindi ito lamigin at malungkot sa sementeryo, kundi ay maalagaan niya sa bahay niya
Meron pa itong mga makakasama, bagay na masayang-masayang ginagawa ni Anatoly. Noong 1990s ay gustong-gustong magkaanak ni Anatoly ng babae. Ayaw niya naman mag-asawa kaya naisip niya mag-ampon pero hindi siya naaprubahan sa mga bahay ampunan sa kanila. Dahil mababa yung sinasahod ni Anatoly, bukod dito, wala rin siyang katulong. Kaya naman yung ginagawa niyang pagkuha sa mga bangkay ay siyang nagpupuno sa pangarap ni Anatoly magkaanak na babae. Umabot sa halos 200 puntod ang nahukay ni Anatoly pero hindi lahat ito ay inuwi niya dahil sa kondisyon ng bangkay ng mga to. Yung ilan naman sa mga bangkay nakakalibing lang ay nililinis niya muna yung katawan nito. Tinatanggal niya yung mga laman loob. Binibilad niya sa araw sa isang gubat malapit sa kanila para matuyo ito, sabay niya iuwi. At hanggang sa dumating na nga, nung November 2, 2011, nung hinarang siya ng 2 pulis at binuksan yung bag niya, at dito ay nakita may mga buto ng tao dito. Yung mga buto na yun ay balak niya rin sanang iuwi at gawing manika. At nung parehong araw ay pumunta na nga sila sa apartment ni Anatoly Mosbin na may actual video pa nga yung mga pulis sa pagpasok nila dito kung saan nila nakita yung mga gamit ng mga batang babae, mga manikang malalaki, yung notebook ni Anatoly at yung camera niyang ginagamit. Ang mga nakitang mga litrato ng mga pulis dun sa camera ay litrato ng mga puntod ng mga bangkay na hinukay niya. May mga litrato din dito yung mga bangkay na nililinis niya at may mga litrato din ng mga birthday parting sinasagawa ni Anatoly kasama yung mga manikang bangkay niya dun sa kwarto. Ito yung mga aktual na picture ng mga manika ni Anatoly sa bahay niya. Lalabuan ko na lang yung iba dahil baka hindi payagan sa YouTube. Ang naging takbo ng trial ni Anatoly sa korte, may mga naging criminal cases na naisampa kay Anatoly. Pero nung May 2012 ay nadetermina ng korte pagkatapos ng psychiatric evaluation ay meron si Anatoly paranoid schizophrenia. Kaya't imbis na sa kulungan ay dinala siya sa psychiatric clinic kung saan siya patuloy na ginagamot sa mga makalipas na mga taon. Sa ilang mga interview kay Anatoly ay tinanong siya na kung hindi ba siya nakukonsensya o humingi man lang ng pasensya sa mga magulang ng mga bangkay na hinukay niya. Na yung mga bangkay na yon ay may edad na 3 hanggang 29. Galit pang sumagot si Anatoly na kung bakit daw siya hihingi ng pasensya sa mga to pagkatapos nilang iwanan yung mga anak nila mag-isa, malungkot, sa panahon ng taglamig sa mga sementeryo na yon. At siya ang kumupkup sa mga to, nagbihes, nag-alaga, at siya rin na naghanda sa mga birthday ng mga to at ang mga iniwang pang salita ni Anatoly. Huwag daw nilang susubukang ilibing ulit yung mga batang manika na yon o kung ililibing daw nila ay huwag na masyadong laliman dahil pag nakalaya siya ay uhukayin niya rin yung mga to. Yung unang manika na konektahan ni Anatoly noong 2003 ay si Olga Chernemova. Namatay si Olga nung 10 taong gulang pa lang to matapos itong umalis sa kanila na mag-isa noong 2002. Inatake siya ng drug addict sa kanila nung sinubukan niyang tumakas ay pinalo siya ng matigas na bakal sa ulo nito. At lumipas pa ang 5 buwan bago natagpuan tong katawan ni Olga. At pagkatapos pa itong ilibing ay kinuha pa ni Anatoly. Ang sabi ng mama ni Olga na si Natalia, nakasama namin yung anak namin si Olga ng 10 taon. Habang yung halimaw naman si Anatoly ay kasama siya ng halos 9 na taon. Muntik niya pang mahigitan yung mga taon na kasama namin yung anak namin. Wala man lang kaming kaalam-alam na taon-taon namin binibisita yung anak namin na si Olga. Birthday nito, mga mahalagang okasyon ng pamilya namin na wala man lang kaming kaalam-alam na wala na pala dito si Olga. Ang pakiramdam pa namin ay 2 beses siyang nawala sa pamilya namin. Ipinalibing ulit nila si Olga sa libingang hindi na nila pinaalam sa takot na baka balikan pa nga ito ni Anatoly. Hinanap na rin ng mga pulis yung kamag-anak ng 25 pang mga manikang bangkay sa apartment ni Anatoly. Noong 2015 ay napag-alaman ng ilan sa mga tao sa kanila na sinasaktan si Anatoly ng mga guard sa psychiatric clinic kung saan siya naroroon. Kaya naman may ilang mga mambabatas at ilang mga tao na isinusulong na i-home treatment na lang si Anatoly o ipagpatuloy na lang yung gamutan nito sa bahay nila. Bagay na hindi nakakagulat na maraming taong nagreklamo. Noong 2018 ay nagsalita na yung mga doktor ni Anatoly na magaling na daw ito at maaari ng palayain pero hindi pumayag yung korte. Bukod dito magagalit din yung mga kamag-anak ng mga bangkay na hinukay ni Anatoly kung gagawin nila to. Ang nakakakilabot at nakakalungkot lang dito ay hindi lang ito yung nag-iisang kwento patungkol sa mga ganitong uri ng pangyayari. At dyan na nga natatapos yung kwento ni Anatoly Mosbin. Huwag nyo kalimutan mag-like,
mag-comment kung ano masasabi nyo sa video na to. Huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na kwento. Thank you for watching guys. Kita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.